yung wala sakawan ganon. Ano ba yun? Wala sakawan na ito. Wala sakawan na ito. Ano ba yun? Oo, yun ang sabi. Meron siyang ibang mga tupa. Saan lugar yung tawag na ibang tupa? Saan nabanggit sa Bible? Ano kasi kuya, medyo putol-putol lang ang boses mo. Ay, putol-putol ba? So saan lugar yung sinasabing ibang tupa? Ang katuparan niyan, dito basahin natin dito sa Isaiah 41:9. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa. Ang binabanggit diyang mga wakas ng lupa, kuya, yan yung panahong malapit na ang wakas. Kasi yan ay hula paunang pahayag yan. Tungkol sa dun sa pastol na mangangasiwa doon sa ibang mga tupa ni Kristo. Yan so yung, si Felix yung tinutukoy doon. Okay. Hindi, makikilala mo yan. Ito, pakinggan mo. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa. Ibig sabihin yung sugo na yon, manggagaling yon sa panahong malapit na ang wakas. Tandaan mo kuya yan. At tinawag kita mula sa mga sulok yaon. Ano daw ang sabi dun sa sugo na yon? Ikaw ay aking lingkod. Aking pinili ka. At hindi kita itinakwil. Ang ibig sabihin lang niyan kuya, kahit hindi mo literal na sinasabi mo na literal na pinagpatungan ng kamay, itong hula, itong sabi ng Diyos, aking pinili ka at hindi kita itinakwil. Yan ang sabi. So, yung mga wakas ng lupa, si Felix yun yung panahon na tatawagin yung yun yung panahon na tatawagin yung sugo ng Diyos. So paano naman nalaman ni Felix na siya yun? Katuparan nga ng hula, pakinggan mo kuya. Dito sa Apokalipsis 5:1, at nakita ko sa kanang kamay niya ang nakaupo sa luklukan ng isang aklat na may sulat sa loob at sa labas na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. Dito. So sino nagsasalita dyan kuya? Yung binasa mo? Wait lang. Isaiah 29:11, at ang lahat ng pangitain ay naging sa inyo'y gaya ng mga salita ng aklat na natatakan. Kasi kuya, kung hahanapin mo yung sinasabi mong pagpapatong ng kamay, anong religion mo kuya, Torji? So yung nabasa mo brother? Hindi, tanong ko muna, anong religion mo kuya, Torji? Ay, hindi na po mahalaga po kung ano yung... Hindi. Kasi pagka doon tayo magbabase sa aral na alam mo. Latter-day Saints. Latter-day Saints, yung born again yan, di ba? Hindi po. Hindi. Mormons? Hindi Mormons. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Yun yung pangalan ng church. Hindi siya sektang protestante, no? Hindi. Ang Mormon kasi, libro yan. Propeta si Mormon. Nickname lang namin yan dahil sa dala-dala naming aklat na Book of Mormon. Pero ang pangalan ng church namin is the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Opo. Okay. Dito sa Apokalipsis, ang nagsasalita dito si Apostol Juan, ang nag-aaral dito. Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad ng isang pataka. Isulat mo mga bagay na nakita mo at ang mga bagay ngayon at ang mga bagay na mangyayari. Ito pakinggan mong mabuti kuya, mangyayari sa darating. Ang ibig sabihin yan, hindi pa man nangyayari, naisulat na. Kaya yung hinahanap mong authority ng pagpapatong ng kamay, sa hula yun. Hindi yun literal na ipinatungan. Kasi hindi naman inabot ng kapatid na Felix Manalo yun eh. Hindi, di ba sila Melchizedek noon? Tsaka si Aaron? May ginawa silang pagpapatong ng kamay para ibigay yung authority.
Kaya nga hula eh. Itong sino ba kuya yung pinaniniwalaan mong sugo ng Diyos sa mga huling araw? Si Sa Jesus paniniwala. Christ. Jesus Christ. Sino ang nagtayo ng Mormons? Si Jesus Christ. Ng ng Mormons? Kasi siya yung nagtayo ang simbahan. Kasi nagkaroon noong unang panahon ng lubusang pagtalikod na nung umakyat sa langit si Hesus Kristo, ang naiwan na lamang ay ang mga propeta. So nagiba yung kanyang simbahan. So ang naiwan na lang propeta tsaka yung Biblia. So ibig sabihin, dahil sa pinagpapatay nila yung mga propeta, nawala na rin yung authority. So ang naiwan na lang ay ang Biblia. Okay. Kaya sa katalinuhan ng mga tao, so nag-rely sila sa idea nila na magtayo ng iba't ibang simbahan. So nagkagulo nung unang panahon na kanya-kanya ng simbahan na itayo. Halimbawa, may nabasa sa Biblia tungkol sa pananampalataya. Magtayo ako ng simbahang pananampalataya. Yung isa naman, nakabasa siya na tungkol sa pagbibinyag. Magtatayo ako ng simbahan na about sa baptism. Kaya nagkaroon ng mga baptist, mga ganyan. Hanggang dumami ang simbahan. Kuya. Opo. Si Joseph Smith Jr. Ano po? Si Joseph Smith Jr., ano ang pagkakilala mo sa kanya? Si Joseph Smith ay isang propeta na tinawag ng Diyos. Oo. Okay, propeta. Yan bang sinasabi mong Joseph Smith, yan ba ay pinatungan ng kamay ng Panginoon Diyos? Opo. Literal ha? Opo. Literal? Kasi si Joseph Smith nagkaroon siya ng kaguluhan tungkol sa itinuturo ng tanong ko sa iyo, ito muna. sino nagpatong sa kanya ng kamay? Kaya nga explain ko Kristo o ang mga apostol? Sino? Explain ko nga muna. Si Joseph Smith naghahanap siya ng katotohanan. So nagpumunta siya sa mga iba't ibang simbahan. Sa unang pinuntahan niya, may nakarinig siya ng turo doon. Tapos sa isa, iba naman na yung turo. Sa isa, iba na naman yung turo. Kaya naguluhan sa turo ng mga simbahan. So ang ginawa niya, nagbasa sa Biblia, nanalangin siya, at meron siyang nabasa sa James 1:5 na sabi, kung sino man ang nagkukulang ng karunungan sa inyo ay humingi sa Diyos. So yun yung ginawa ni Joseph Smith. Tinanong niya ang Diyos, nanalangin. So pumunta siya nanalangin sa kagubatan si Joseph Smith. So habang nananalangin siya, nagpakita ang dalawang katauhan, which is si Heavenly Father at si Jesus Christ. Sabi ng Ama, itinuro yung isa, this is my son, hear him. So doon ibinigay yung authority. So natanggap ni Joseph Smith yung authority, kaya may kapangyarihan siya na mga siwa na ipalaganap ang ebanghelyo. Okay, sunod na ibig sabihin, itong mga nangangaral dito sa amin na nanaginip kagabi at kinabukasan na yung mga ngaral na, maniniwala din kami. Kasi kung gusto mong maniwala kami sa iyo Hindi ko naman sinasabi sabi mo na kanina, literal maniwala. na pinatungan ng kamay. Hindi. Literal na pinatungan ng kamay. Hanggang ngayon po, kami po ay bago kami Yun ang bigyan. pagkakasabi mo kanina, hinahanapan mo ng authority ang kapatid na Felix Manalo. Oo. Pwede ko rin palang idahilan yung ganyang klase ng pagdadahilan mo. Halimbawa, nasaan ang authority ng kapatid na Felix Manalo? Nanaginip ang kapatid na Felix, okay na pala yun sa inyo, ganon. Hindi sa Paano kung pamagitan ganyan din ang isagot ko sa iyo? Hindi ako maniniwala na ganun yung pagtawag ng Diyos. Yun, exactly. Ang ibig sabihin, dapat ang sugong mangangaral, sumusunod yon sa utos ni Kristo. Anong utos ni Kristo? Pumasok Kaya sa loob ng kawan. kaya nga yung sinabi sa James.
Kaya nga ang sinabi sa James Okay, at 1:5, makikilala mo kung pa, sino Kuya Tor, man ang Kuya nagkukulang Tor, ng karunungan sa inyo makikilala ay mo pa, humingi sa Diyos. okay, yun na nga ay karunungan, kuya. Kaso kapos yata ang karunungan kasi si Kristo, ang pagpapakilala sa Hindi Diyos kasi ay ang nanalangin Ama, siya nag-iisa lang. Nagtanong siya sa Diyos. Ito Kuya Tor, nagtatanong ka, sinasagot lang kita. Ang sabi mo, para malaman kung sino ang tunay na sugo, kung talagang tunay na sugo ang kapatid na Felix Manalo, ang gawin natin, ikumpara natin dun sa ibang sugo na kinikilala nyo. Ang Panginoong Hesukristo, ang pagpapakilala, nag-iisa lang ang tunay na Diyos. Ang pagpapakilala niya sa kanyang sarili, siya ay tao, tagapamagitan, at tagapagtayo ng Iglesia ni Kristo, na kanyang katawan. Dapat ganun din ang sugo na ating tatanggapin sa mga panahong ito ng mga huling araw. Sino ba ang Hindi kasi nagtataguyod? sa amin, Pakinggan kasi, mo muna, pakinggan mo. Pag ang isang mangangaral o sugo na kinikilala mo, taliwas ang turo sa turo ng Panginoong Hesukristo, doon mo makikilala kung tunay na sugo o hindi. Anong turo ni Kristo? Kaya nga, Iisa lang ang tunay na Diyos. Ang pagpapakilala niya sa kanyang sarili, yung siya ay sinasabi tao. kasi sa Biblia, kasi ang sinasabi sa Biblia, maraming maglalabasan na bula Yaya pa ang daw si Kuya Rigor. propeta. Yaya pa daw si Kuya Rigor. Kasi kuya, ano ba ang pagkakilala mo kay Kristo? Anong Kuya yaya pa? Tor, Hello po. tao o Diyos? God, Son of the Father, anak ng Diyos. Tao o Anak ng Diyos? Diyos. Diyos o tao? Diyos. Okay. Oh, Diyos. Ang ibig sabihin niyan, yung sugo mo ay hindi tunay na sugo. Alam mo kung bakit? Si Kristo, ang pagpapakilala sa kanyang sarili, tao siya, tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Kung Diyos si Kristo, Kaya nga, ang mangyayari, ito totoo kuya, ang mangyayari, kung Diyos si Kristo, Diyos, tagapamagitan ay Diyos din. Meron bang hindi, gano'n? basahin mo sa first John yata yun. Sabi ni Jesus Christ, if you see me, you see my Father. Iisa sila. If you see me, you see my Father. Sa John yun. Sa first John yata yun. Mali Hindi ka, tao ang si nakasulat Jesus doon, Christ. yung sumasampalataya sa anak, sa sinugo, sumasampalataya din sa nagsugo. Yun. Kaya nga, hindi yun yung pagkasabi. If you see me, you see my Father. Kasi beloved son si Jesus Christ. Kaya isinugo siya para tubusin ang kasalanan ng Sige, sanlibutan. sundan natin. Okay. Yun yung plano. Hindi, Kuya Tor, sundan muna natin yung argumento mo na pag nakita si Kristo, nakita rin ng Ama. Ay, paano nung patayin si Kristo, pinatay din ng Ama? Huwag mo sabihin sa akin, Anong sabi mo? huwag mo sabihin sa akin hindi kasi ganyan ang argumento mo eh. Pag nakita si Kristo, nakita ang Ama. Nung patayin si Kristo, pinatay din ng Ama? Yan yung mission ni Jesus Christ. Hindi, tanong ko sa'yo, yan ang tanong alam ko, ni yan ang Heavenly tanong ko. Father na, alam ng Diyos na, yung mission ni Jesus Christ dito sa mundo, napapatayin siya. Okay? Mission ni Jesus Alam- Christ yan eh. Kung Kaya nga sinasabi mo isinugo kasi, siya, kasi yan yung nasu- mission niya dito sa mundo. Yan yung mission niya. Alam ni Heavenly Father, bago bumaba si Jesus Christ, bago ipinababa dito sa mundo, alam niya na ni Heavenly Father na mangyayari sa kanya. Pwede po magtanong kay Tor? Opo. Ayan, maganda. Kanina po nabanggit mo, si Joy Smith is a prophet, right? Opo. Propeta. So, saan po nakasulat sa Biblia yung pangalan ni Joy Smith? Anong talata? I'm not pretty sure kung ano yung exact sa Ezekiel, yung stick ni Judah. Dapat po sigurado mo kasi Hindi ko sure, wala kasi eh. akong hawak na sa Kasi Ezekiel. kung sinasabi mo po kasing propeta si Smith, dapat po ang pangalan niya nasa Biblia na. Andun Kasi nga po, sa Ezekiel po.
Kuya, Ezekiel. Kasi Hindi ko po, sure kung anong yari na chapter ang, yun. ang compilation ng Biblia kung propeta si Smith. Kasi ang Diyos kasi Ande, wag po. Yung talata po ang hinahanap ko sa inyo. sa Ezekiel, hindi ko sure na kung anong chapter yun. Alam ko chapter 7 yun. May tinukoy Talata doon na stick ni Judah. Si Judah pa, si Joseph Smith. Paano po natin paniniwalaan ng propeta yung Smith? Pwede siguro itakal natin yan next time. Sige po, sige po. Para sure po. Ano assignment po? Salamat po. Magandang hapon. Rigor. Rigor po, rigor. Okay. Next time, rigor, itakal natin yan pag sa akin. Hindi tayo mukuhan. Marami kasing propeta ayon sa Biblia. Sabi sa Biblia na ang iba'y pinagkalooban nila ng maging propeta. Meron pinagkalooban nga daw, yung pinagkaloobang maging guro, ang iba'y mga pastor at ang iba'y mga propeta. Kaya napakaraming propeta ngayon. Si Joseph Smith, propeta. Pati si, ewan ko lang itong Sogo. Ay hindi, Diyos yan, hindi yan propeta. May dumating akong bisita. Kuya, nasagot ka ba? Hi po mga kapatid. Ang hindi ko lang alam kung itong si Ka Felix Manalo ay propeta. Mati. Yun ang hindi ko alam. Kuya Hindi nga. Ganito, Kuya Merwin, para matutunan mo, matagal ka nang umaakit sa mga live hanggang ngayon. Yan pa rin ang tanong mo. Hindi ko alam kung nambabas ka na lang eh. Hindi, sugo ang pagkakarinig ko. So, iba yung sugo, iba yung propeta. Okay, kaya nga, sugo nga eh. Pag sinabi mong sugo, ibig sabihin, may nakaatang na obligasyon doon na dapat niyang gawin. Tama, pero pagka propeta, nagpapaprecise yun. Mag-stick ka na lang sa pagiging sugo para hindi ka na malito. So, hindi siya propeta, kundi sugo ng Diyos, si Ka Felix. Okay, ganito. Okay, si Kuya Merwin, ano bang mo Kuya Merwin? Nakalimutan ko na eh. Merong sinabi sa Amos 3:7 na sabi doon na surely the Lord God will do nothing, but He revealeth His secret unto His servants, the prophets. So, ibig sabihin, kasi maraming tao na namumuhay sa kadiliman, unsure of God's will. So they believe that the heavens are closed and the people must face the world's perils alone. So how? So fortunate the Church of Jesus Christ, alam natin, or we know that God communicates
to the church through his prophets. So ano yung ibig sabihin ng prophets? So ibig sabihin ang propeta is a man called by God Okay. to be Ang his kapatid na Felix. representative on earth. Okay, ang kapatid na Felix Manalo, kasi ang propeta, Merwin, ang propeta, pag sinabi mong propeta, yung mga mensahe na galing sa Diyos, yun ang kanyang ipinapangaral. Tama ba? Tama. Yan Wait. siguro. Okay. Ang ibig sabihin, ang sugo, Mali. Mali yung Ronaldo. Hindi propeta si So Ronaldo. naniniwala ba kayo na ang tawag dito na ang Diyos ay kinakausap niya ang mga propeta? panahon natin, banal na kasulatan, at ebanghelyo, Biblia, yan ang gamit ng Panginoong Diyos sa pakikipag-ugnayan sa tao para may pangaral ng kanyang salita. At may sugo doon. At ang kapatid na Felix Manalo yun. So si Felix tinutukoy doon. Wala ng propeta, kapatid. Malalaman mo naman kung ito, sa mga tumutulig sa hindi daw si Ka Felix yun, malalaman mo kung ang aral na dala ay katulad ng aral ni Kristo. Anong aral ni So Kristo? paano Okay. mo nasabi? Paano mo nasabi sa 1 Samuel chapter 9 verse 9? Makinig ka, Kuya Tor. Pag ang aral ni Kristo, daladala ng sugo, na nangangaral din, ay pagkapareho at walang pinagkaiba, yun ang tunay na sugo. Eh ano bang pagpapakilala ni Kristo? Tao siya, tagapamagitan siya Diyos at sa mga tao. Hindi tao anong si tinuturo? Jesus Christ. Ito, anong Kasi kung tinuturo mag-base ka sa ng first Panginoon John, at na sabi niya, if you see my si Kristo daw Father, ay Diyos. Sabi nyo. Diyos siya. Ang ibig sabihin Anak, nito, siya, mali siya, ang siya aral rin. nyo. Siya yung Hindi to hindi kanib katulad ng natin, unang hindi siglo. katulad natin na kasi si Jesus Christ, beloved son yan. Yan ba yung kay Felipe? Tinanong niya si Felipe. Tama po. Beloved son si Jesus Christ, hindi katulad natin si Jesus Christ. Hindi tao si Jesus Christ. Tor. Ang Panginoong Kristo, ang tanungin mo, Tor. bakit na sinabing siya ay tao? Tor, saan mo yun mababasa yung sinabi ni Sa Kristo first na John, gawin yata niyang eh. apostoles? Sige, Kuya Tor, ganito na lang. May tanong ako, pati sa'yo, 777. Total marunong ka pala. Hindi Okay. ako marunong. Hindi ako Okay. marunong. Ang Basa pagkakilala ulit, mo, be. hindi, naniniwala kayo na si Kristo hindi tao. Hindi kami naniniwala na si Hesus Kristo ay tao. Si Hesus Kristo ay isang Pakibasa Diyos. ulit niyo yung talata. Ay, saang talata ng Biblia, sinabi niya na siya ay hindi tao? Hindi ba sinabi sa first John na if you see me, kapag intindihin mo yung first John na Hindi, if hindi, you hindi, see me, kasi hindi, pag ako tinanong mo, muna. Kuya Tor, Pakinggan mo muna pag ako ako. tinanong- hindi, I-analyze sumagot ka. natin. Ano, I-analyze. categorical. Hindi, wag Pag ka ako muna tinanong magsalita. mo, pag ako Pagbulay-bulayin tinanong mo, muna saan natin mababasa? yung JRT, saan hindi. mababasa sinabi ni Kristo siya ay tao? Kaya nga, Ito, bibigay ko sa'yo pagbulay-bulayin, talata. Pero ngayon, pagbulay-bulayin muna natin yung sinabi sa first John na sinabi ni Hesus Kristo, si Kristo, na if you see me, you see my Father. Ibig sabihin na ang si Ama ay at saka si Hesus Kristo iisa. Pero iba yung layunin nila. Tor, excuse Tor ha. Ang tanong sa'yo, anong talata sa Biblia mababasa na si Kristo'y hindi tao? Hindi ang tanong kung yan. Marami sa Old, marami sa New Testament Sige. na nagpapatunay na Sige, kuya, sinasabi basa. nagkatawang tao lang si Hesus Kristo dito sa mundo. Basa. Kasi ako, pag tinanong mo ako, Kuya Tor, babasahan kita ng talata, sinabi ni Kristo, tao siya. Sige. Basahan mo ako, i-analyze natin. Ganito Pagbulay-bulayin natin yung Hindi. verse na babasahin mo. Hindi. Ngayon, ikaw ang unang nagsabi niyan,
Basahan mo kami, sabi ni Kristo, hindi siya tao. Sige, sige. Hindi, Yan lang. wala sa akin nga yung Biblia. Ikaw Oh, magbasa sige lang, sa yan. nasa sayo yung Biblia. Anong talata? Hindi, madami kang binabanggit na verse. Ang ibig sabihin, matawag Hindi nga maglapag ka ng verse na nagpapatunay na tao si Hesus Kristo. Tor. Ganito kasi yan to. Oh, Ate Aya, pakibaba nga to si 777. Nagmamarunong, hinang-hina naman. Aral ng MCGI yan na si Kristo hindi tao, kundi Diyos na nagkatawang tao. Sa MCGI yan. Walang talata niyan eh. Walang mababasa na si Kristo hindi tao. Eh Yan. bagkos, may mababasa litra por litra na si Kristo ay tao. Eh saan tayo maniwala? Kay Soriano nga yan. Makinig kayo kay Soriano. Yan ang aral ni Soriano. Eh ba't doon Sisigaw tayo? Kuya Tor. Kuya Sisigaw Tor. nga daw siya pag sinabing tao si Kristo. Yun ang sabi ni Soriano. Bakit doon tayo maniniwala sa wala? Kaya nga, tama Eh kuya. sayang lang yung Biblia ang dala-dala natin kung doon tayo maniwala kung anong nasa isip natin. Salungat naman sa Biblia. Kasi kapag Kaya nagbasa nga, tayo sagot ng ko sa Biblia, iyo kanina, hindi Kuya Tor, kailangan natin yung authority, yung si Joseph Smith na naginip na nagpunta siyang kagubatan tapos pinatungan siya ng kamay ng Panginoong sa Kristo at ng Panginoon Diyos. Eh pag ganyan ang paniniwala mo, sinabihan ka ng kapitbahay mo na, "Oy Tor, na naginip ako kagabi." Anong panaginip mo? Eh, pinatungan ako ng kamay ng Panginoong sa Kristo at ng Diyos eh. O, so maniniwala ka na. hindi pa naginip Napakababaw naman ng paniniwala mo rin ganun. Hindi pa naginip yun kay Joseph Smith. Siya ay nagsaliksik. Eh, ikaw ang nagsabi At niya kanina. nabasa niya sa James 1:5 kung sino man ang nagkulang na karunungan sa inyo ay humingi. So ginawa ni Joseph Smith yung sinabi ni King. Ay, ibig sabihin, Tinanong niya ang Kuya Diyos Tor, na nalangin. ito ang ibig sabihin. Mhm. Ay, Kuya Tor, ang ibig sabihin, nung ikaw ang humiling ng ganyan, kami na ang kasagutan. Yun, tama yun. Kuya Tor, nanalangin ka ba sa Diyos na magkaroon ka hindi. ng pangunawa? Kami ang hindi kasagutan ang niyan. INC ang Para hindi magkaroon ang ka na ng INC ang tamang pangunawa. kasagutan. Kasi walang proof na si Manalo na tinawag siya Okay. bilang mga siwa ng simbahan. Kasi nagbe-base lang tayo sa kawan, sa pangitain. Hindi nagsaliksik Ayun ang sabi ng Biblia ay, eh. hindi bang nagsaliksik sabi si Ano bang Manalo. sabi ng... Hindi nagsaliksik Anong si hindi Manalo. nagsaliksik eh? 3 araw nga Hindi siyang nasa loob. nagtanong sa Nasa Diyos. loob nga siya ng kwarto, 3 araw eh. Ano hindi nagtanong sa Diyos? Kasi nagbe-base kayo sa Hindi kawan. kasi kami bumabase sa sabi-sabi. At ang Hindi kami bumabase paniniwala sa nyo, sabi-sabi tao, na napaniwala ka ang ng paniniwala nyo, ka ni tao Joseph si Hesus Smith. Kristo. Sweet is, Panginoon siya, Yung Diyos pala siya. naman eh. Nagpunta lang ng kagubatan eh. Ma'am, Meron lang akong ito, paano sitasan sa'yo. kung ikwento ko sa'yo, Kuya Tor? Kuya Tor, paano Tor, kung meron ikwento ko ako. sa'yo? Nagpunta ako ng tindahan, tapos nakita ko si Kristo doon, di naniwala ka na. I testify to you, GRD, that Jesus Christ is a God, is a Son of God, is a beloved Son of God. Yan, patotoo ba sa'yo? Ganito na lang, Kuya Tor. Okay, Kuya Tor, ganito na lang. Total naman, napakasimple lang naman ang tanong namin. Basahin mo sa amin saan mababasa Hindi, di na ba, sinabi ni sinabi Kristo, ko naman sa iyo hindi na ako tao. wala akong hawak na Bible. Kung gusto mong pag-usapan yan, in other day. Okay, pero Anong talata babasahin natin? Ayun, Ayun, basahin pa, total tapos naman kanina i-analyze ka pa, banggit natin ng banggit na ng sinasabi na tao ang Diyos ay si Hesus Kristo. Kasi, Tor, excuse me, Tor, ha? Kasi pag babatayan yung analysis mo, kung sino-sinong mag-analyze, ganun na rin. Hindi yan yung ang babasahin ni JRD, tayo lahat mag-i-analyze natin, pagbulay-bulayin natin yung babasahin ni JRD na nagpapatunay na tao ang Diyos. Tor, ang hinahanap namin, yung nakasulat, na bababasa sa Biblia, na si Kristo ay hindi tao. Si John 14 yata yan. Mababasa na si Kristo ay tao. Hindi tao si Hesus Kristo, isang Diyos siya. Oo nga, yun nga ang hinahanap namin. Anong talata yun? Kasi pag Kaya halimbawa, nga si JRD, sinabi ko naman na kanina wala akong hawak na Bible. Baka sa isahin mo Since lang. kayo may hawak na Bible,
Ah, 14 nga kay Felipe. Sige, basahin ko na kuya dito sa Juan 8:40. Hindi, Sabi ni 14 Kristo dito, datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo kung patayin na tao. Oh. Nagsaysay ng katotohanan na ano daw, na narinig sa Diyos. Ibig sabihin, yung Kristo may narinig na katotohanan. Saan galing yon? Sa kanyang sarili. Kasi Diyos siya sabi mo. Hindi naman ganoon na masabi dito. Ang sabi niya, narinig niya sa Diyos, hindi sa kanyang sarili. Kung ang ama mo at si Kristo iisa, dapat ang sinabi niya dito, narinig ko sa aking sarili. Alam niya na dapat, So hindi na niya kailangan ibig marinig sabihin pa. nagko-contradict yung sinabi sa first Doon pa lang. first John. ay yung 14 at saka 49 po, John Doon pa 14 lang, talatang Kuya 9. Tor, malinaw na hindi iisa si Kristo at ang Diyos. Meron bang narinig sa Diyos Hindi. pero sinasabi niya, ibig sabihin lang nun, hindi alam ni Kristo yun, narinig nga niya sa Ama eh. Narinig niya sa Diyos eh. Hindi, meron Dahil kung alam meron na ni Kristo yun, sinabi. di na niya May kailangan sinabi sa marinig yun. Bible, may Yung sinabi katotohanan. na may sinabi si Jesus Christ na my Father Hindi nga, yun ang i-analyze natin, Kuya Tor. are one. Hindi. Lagi but kang sinasabi mo may different sinabi sa purpose. Bible. Pag naman tinanong ka ng verse, sasabihin mo wala Yan. kang Biblia. Yan ang mahirap. Wala. Oh. Walang verse eh. Mayroon ding nababasa sa Bible, Juan 14:28. My Father is greater than I. So paano ngayon yan? No, kaya nga. Oh, isa sila. Yan nga eh, pag halimbawa, Siyempre, Kuya, mas Yung mataas ang nanalangin si ama, Kristo mas bago siya mataas madakip ang ng anak. mga bago siya dakpin, nanalangin si Kristo. Ano sabi ni Kristo? Kung maaari, maiwasan yung anong yon, yung saro ng paghihirap. Meron bang Diyos na gano'n nananalangin sa Diyos? Baka yung pinagbabatayan niya sa 14:9 ng Juan, yung Isipin mo ang mabuti nakakit ano po yon? Ano po yung nakasulat doon? versikulo 14 talatang 9 ng Juan na ang sabi, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano sinasabi mo, ipakita mo sa akin ang Ama? Yan ba yun, Tor? Yeah, sa John ba yan or first John ba yan? Na if you see Juan, my no? Father, you see. If you see my Juan, Father, you see me. O, yun nga, Juan 14, talatang 9. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Yan ba yun? Hindi, basahin mo sa English Sa English. para mas maintindihan. Ay, wala akong English dito. Basta Para mas 14, talatang 9 yan ng Juan. Yan ang binagbabatayan ni Tor eh. Kung susundan yung argumento na yun, magka-problema sila. Kasi mayroong banggit sa Biblia na wala pang taong nakakita kailanman sa Diyos. Parang Lilitaw dito na yung anak, siya rin pala yung ama. At ang ama, siya rin yung anak. ayan. Ang sa amin kasi, ang ama at ang anak ay iisa, pero iba-iba yung layunin nila. Iba-iba. Iba yung tungkulin nila. Kasi Iba. ang ama, siya yung creator. Oh, hindi yan tanong Si dyan, Jesus Kuya. Christ, Ang tanong dyan, si Kuya, Jesus saan sila Christ, siya nagkaroon yung ng pagkakaisa? Savior. Ayun nga yung sa James. Wait lang, Saan hanapin. nga sila naging isa? Wait lang. Hindi. Saan sila naging isa? Sabi mo, Wait, iisa wait. sila pero magkaiba. Ano ba talaga? Iisa sila na Diyos. Walang ganun. Iisang Diyos sila, pero iba yung Isa lang purpose silang nila. Diyos. Oo. Walang ganun. walang Ayun ako. Hindi nga, kasi kaya nga ipinadala Kaya si nga, Jesus tama. Christ dito sa mundo kasi yun yung mission niya to save the world, to save all mankind. Bago ipinaba si Jesu Cristo, alam ni Heavenly Father yung
mangyayari na kay Jesus Christ once na nandito siya sa mundo. Okay. Alam Tanungin na, kasi kita, plano ni Heavenly Father Kuya yan. Tor, yung bang sinabi ni Kristo, okay, yung sinabi ba ni Kristo na kilala ka nila Ama na nag-iisang tunay na Diyos, okay? Bakit niya sasabihin na nag-iisang tunay na Diyos ang Ama kung Diyos din siya? Kasi nagkatawang tao na that time dyan dito sa mundo. He set a good example lang sa mga tao dito sa mundo. Okay. Nagkatawang tao. Sundan natin yung argumento mong nagkatawang tao kahit na hindi yan biblical. Okay. Pag sinabi mo kasi na nasaan yung tao si Kristo kaya niya nasabing nag-iisa lang ang tunay na Diyos. Ang ibig sabihin lang noon, nakalimutan ni Kristo na Diyos din siya. Nung nasaan yung tao siya. Hindi, kasi yung tanong mo, brother, Dahil kung philosopher yan. lalabas ganon. Hindi. Alam ni Kristo na Diyos din siya. Hindi, batay sa iyo. Alam ni Jesucristo. Alam ni Kristo na Diyos din siya. Kasi sabi niya, alam niya pala, bakit niya sasabihin nag-iisa lang ang tunay na Diyos? Kung alam niya. Dahil nagkatawang tao siya that time. Kasi nagkatawang tao siya dito sa mundo. Ay lalabas nung nagkatawang tao siya, hindi niya alam na Diyos siya. Basta I testify that Jesus Christ is God. Lalabas. Tor, meron Lalabas akong Kuya Tor, linawin, nung nasaan yung tao si Kristo, hindi niya alam na siya ay Diyos. Dahil may pinapakilala siyang nag-iisang Diyos. Kasi sa akin naman hindi ko naman na ito sharing lang naman yung ginagawa natin. Hindi pwede sa amin debate. Kasi bawat simbahan, bawat sekta, church, iba yung paniniwala nila. Tor, mayroon na akong Natin. itatanong sa iyo. Lilinawin sa iyo. Sabi mo nagkatawang tao Kristo. Nung hindi pa siya nagkatawang tao, Diyos siya, ganun po ba? Ano po? Sabi mo kasi, narinig ko ngayon, gusto ko lang linawin ba na totoo ba na si Kristo nung hindi pa siya nagkatawang tao, Diyos siya? Diyos na siya. Kasi pinili sa premortal existence pa lang, nung espiritu pa lang si Jesus Christ, nakasama na ang ating Ama sa langit. Siya na talaga ang itinalaga. Kung Diyos siya, Tor, so kung Diyos siya, tapos iisa sila sa pagka-Diyos ng Ama, yung Ama din nagkatawang tao din. Kasi hindi naman sila dalawa, di ba? Isa lang sila sa pagiging Diyos. Hindi kasi pwedeng questionin yung Hindi. power. Makapangyarihan ng Diyos eh. Makapangyarihan ng issue Diyos. kung makapangyarihan ba o Isang hindi. click lang, ang ama kasi, isang click lang is mangyayari. Hindi. Very powerful. Ikaw ang tinatanong ko. Batay sa paniniwala mo. Kasi sabi mo, nagkatawang tao si Kristo. Nung hindi pa siya nagkatawang tao, Diyos siya. Tapos sabi mo naman kanina, iisa lang ang Diyos at si Kristo. Iisa lang nga. Nung nagkatawang tao si Kristo, kasama din bang nagkatawang tao ang Ama? Sa palagay mo, brother? Hindi, ikaw ang tinatanong ko. Hindi, Kasi sa palagay mo, yung problema tanong mo kayo na niyan. yan, tanong mo na yan ay ano ba? Ang tawag dito, pilosopo ba o ano? Hindi pilosopo yan. Okay, ganito yan, Tora, ganito yan. Lilitaw talaga na hindi sila iisa. Kasi yung isang Diyos mo, nagkatawang tao, yung isa naman, hindi nagkatawang tao. Kaya mo hindi masagot mo yan eh. Kasi yan ang kalalabasan. Hindi nga, kasi katulad yung sinabi ko kanina, ang Ama ay creator. Si Jesus Hindi issue ang Hindi, creator. pakinggan mo muna ako. Ang Sige, Ama sige. ay creator. Tapos si Jesus Christ, siya yung Savior. Ang Holy Ghost, testifier. Yan yung role nila, pero iisa sila. Ibig mong sabihin, ang Diyos Ama ay hindi Savior. Creator lang siya. Iisa nga sila. Iisa Kaya yung nga lang yung nilil. Kung ano yung katangian Kaya nga ng Ama, yun yung katangian ni Jesus Christ. Kaya nga tinatanong ko sa'yo, nung nagkatawang tao ang anak, nagkatawang tao din ba si Kristo? Kasi iisa sila. Di ba?
Sa palagay mo, may bababasa ka ba sa Bible na nakatawang tao Hindi, ang ama? hindi, kaya nga tinatanong kita eh. Kasi ipipilit mong iisa sila tapos tanungin ka naman, pag halimbawa tatanungin ka naman, Naniniwala ako na si Hesu Kristo ay totoo, ang ama at si Hesu Kristo ay isa, pero iiba yung layunin nila. Yan yung patotoo ko. saan sila iisa? Basahin mo sa 1 John, ay sa John. Di saan nga sila iisa eh? Nabasa na natin yan eh. Ako at ang ama iisa. Sa katangian nila. Si Jesus Christ at si Heavenly Father, may flesh and bones yan, mga yan. Hindi sa pagka-Diyos. Diyos sila. Oh, yan. Iisa sila na Iisa Diyos. sila sa pagka-Diyos. Oh, yan ang tanong ko sa iyo. Nung nagkatawang tao ang Diyos, anak mo Iisa na si sila sa Kristo. pagka-Diyos. Aha. Pero iba-iba yung ano nila, yung layunin o yung tungkulin ng bawat Hindi ko isa sa naman kanila. tinanong yung layunin. Ang tanong ko yung iisa mo. Sabi mo si Kristo Kaya at nga ang ama ilang beses ko na sinabi sa iyo na ang si Hesu Kristo at ang Ama iisa. Oh, isa sa pagiging Diyos, tama ba? Tama. Oh, yan. Nung ang anak, yung Kristo, nagkatawang tao ba din yung ama? Hindi, iba kasi yung tanong mo, brother. Kasi perpekto ang Ama. Meron siyang flesh and bones. Si Ama. Perpekto siya. Hindi naman Perpekto ang ating Ama sa langit. Kasi si Jesus Christ, espiritu pa lang, nung nasa spiritual, kaya nga ibinaba siya, ginamit niya si Mary, naging instrument para may panganak si Jesus Christ para matanggap yung katawang physical. Since na si Jesus Christ ay nandito na sa mundo, syempre magkakaroon siya ng mga katawang physical na na tawag dito na pasakit. Di ba? Eto, Tor. Noong hindi pa nagkatawang tao ang anak, ano po siya noon? Ha? Isang espiritu pa lang si Jesus Christ. Kasama natin si Jesus Christ. Ano pong relasyon doon niya sa ama? Sadali lang. Ano pong relasyon niya sa Diyos Ama? Anak. Anak siya noon. Oh. Kailan ba siya naging anak? Nung nasa spiritual na pa lang siya. Nung mga espiritu pa lamang tayo, wala pa tayong katawan that time. Wala pa tayong katawang physical. Mga espiritu pa lang natin. Kasi kasama na natin sila noong mga espiritu pa lamang tayo. Anong salata yun? Nag-exist na, kaya nga meron sana pero wala akong hawak nga ng Bible. Parang Pwede kong ilapag yung verse na nagsasabi na nag-exist na tayo. Kaso lang wala akong hawak. Ano, Tor? So siguro ano sa ibang araw pwede nating pag-usapan yung schedule natin. kasi mahirap kasi yung Oo, mahirap talaga paniwalaan kasi magkakaroon tayo ng hindi, mahirap kasi pagtatalo. yung magpalitan tayo ng Hindi. Mali yung paratang na yan. Kung ano yung hindi. Anong bawal? Wala namang sinasabi. Yung paratang na yan kasi paninira. kayo din, Tor, di ba? Yung mga Mormons, pag darating din ang panahon na magiging Diyos din kayo, gaya ng MCGI. Yung Ang paniniwala nyo, darating din ang panahon na yung mga Mormon ay magiging Diyos din. wala kaming pananampalataya na ganyan. Wala ba? Wala. Paano kung halimbawa mayroon tayong mabasa sa aklat ninyo? Sige, basahin mo, brother. Sige, sa next na lang din kasi nandito sige. naman ako sa unahan. Sige. Pero papakita namin sa iyo. Sige po. Ay, mga ano yan, mga paninira, mga ganyan. sa Mormons ba pwede maraming asawa? Hindi po. Labag sa kautusan.
Hindi. Hindi po. Kasi tayo lahat, anumang color natin, is a child of God. Lahat tayo anak natin. I-confirm ko lang, Tor. Sa aklat po ninyo, may binabanggit doon, nakalimutan ko lang kung anong ano yun. Anong aklat? Kasi marami ganun. O sa Book of Mormon, Opo. may banggit kasi doon na nang mabuhay si Kristo ay nagpakita siya at unang pumunta doon sa Ancient America. Sa Ancient America. Totoo ba yan? Opo. Totoo po ba yan? Yes. So Nung matapos hindi siya, po siya ano po? hindi po siya nagpakita sa mga apostol. Doon siya sa Ancient America nagpakita. Kasi doon sa, doon siya nagpakita sa Ancient ng America kasi sabi ni Jesus Christ, meron pa akong kawan na nawawala. So namasyal siya doon so yung tinutukoy niya yung Ancient America. Yun yung mga kawan na nawawala. Paano i-connect nyo yan? Paano i-confirm sa bagong tipan na ang nakalagay pa naman doon sa aklat ninyo, Other Testament of Jesus Christ? Paano pinatutuhanan ng mga apostol na yun ay totoo na nagpakita siya doon sa Ancient America? Sige, Kasi halimbawa, aklat lang ninyo, parang claim lang yun. Siguro bukas kasi wala akong hawak kasi kasi ayaw ko magbigay ng ang tawag dito, ayaw ko magbigay ng false doctrine. Kailangan may hawak ako na Bible para i-compare natin. Kasi kapag gamitin ko yung Book of Mormon, mas lalo hindi kayo maniniwala. Kasi ang Book of Mormon tsaka yung Biblia, nagtutulungan yan. O kaya nga kailangan patunayan muna sa New Testament ng Biblia nang nagpunta nga Opo. doon sa Ancient Opo. America para Opo. magkakonek yung dalawa. Opo. So, nga Bukas, Other Testament of Jesus Christ ang Book of Mormon. ano ba bukas? Ano pa? Friday bukas. So, ano na lang, Sunday, tayo after ng church service namin. Sunday ng gabi. Mga 6 p.m. After ng simba namin. May gusto rin ako malaman sa Mormons. Pagka Okay lang ang tao ba namatay, magiging espiritu, sila ba'y magiging espiritu sa espiritu sa kalagayan sa langit? Kasi tayo, kasi nung bumaba tayo dito sa mundo, ang pinaka-greatest gift ni Heavenly Father para sa atin is yung physical body. So, pinanganak tayo, natanggap natin yung physical body. Tapos, kapag namatay tayo naman, maghiwalay yung espiritu tsaka yung katawan. So, yung lupa, ang paniniwala namin, mapupunta yung katawan natin sa lupa. Ang espiritu natin ay patuloy siya, meron siyang lugar na mapupuntahan. Yun yung tinatawag na spirit world. Ibig sabihin, spiritual, doon napupunta lahat ang mga espiritu at hihintayin yung judgment day. Ano Yun bang yung faith itsura namin. ano bang itsura ng mga espiritu doon sa Form spirit world? as a body pa rin. Pero kasi kapag espiritu na tayo, kung ano yung form natin kung bago tayo pumunta dito sa mundo, yun yung form natin. Kapag nagbuhay mag-uli tayo, nagsama yung katawan tsaka yung espiritu natin, katulad yung form natin dito sa mundo. Sa araw ng paghuhukom. Tapos ay may laman at buto na physical sa araw ng paghukom. Siyempre nag-reunited yung spirit tsaka yung body. Of course. Ngayon yung mapupunta sa langit dahil nag-united yung physical at yung spirit may laman at buto tayo doon sa langit. Meron kasi reunited nga, di ba? Yung sabi hindi nga makakapasok ang laman at dugo. Hindi nga sa judgment day na nga yan. Judgment day. Alam natin na makapangyarihan ang Diyos. Gagawin niya lahat para sa atin sa paghuhukom.
para maalala natin yung ano yung ginawa natin sa mundo. Ang sabi, yung hukuman, yung kaluluwa. Yung kaluluwa na yun, may laman at dugo. So, yun. naniniwala ka ba, brother, sa yung reunited ng spirit tsaka body Ayun ang sabi sa ng iba. sa paghuhukom? Yun ang sabi pagdating ng iba. Kasi yung espiritu, hindi masasaktan yun. Kaya kailangan bigyan ng katawan Hindi, mo mga espiritu na tayo once na namatay natin. So habang espiritu pa lang tayo sa espiritu, habang hinihintay natin yung judgment day, mga espiritu na tayo. Pero yung itsura is parang Form as a body. form Form na as a tao. yung wangis ay kawangis ng tao pa rin. Kawangis ng tao. Pero hindi nahihipo. Hindi kayang natin alam. mahipo. Hindi natin yung spirit. Espiritu Pagka sinabing espiritu, walang laman at buto. Oh. Siguro, hindi natin iipo kasi hindi pa natin experience. Pero hindi siya nahihipo. Ngayon, pagdating ng paghuhukom, ibabalik yung katawang lupa doon sa Pag espiritu. na-reunited. Kapag brother, kapag sa resurrection natin, i-try natin maghawakan. Kaya nga daw ibinalik yun kung para doon sa mapaparusahan. Kasi yun ang makakaramdam ng sakit Yung Hindi, espiritu, may judgment day nga tayo, brother. Yun nga, tama, bubuuhin nga. Oo, para pagka, yun ang paparusahan nga, para yun ang makaramdam ng sakit. Pagka siya hindi karapat-dapat. Pero yun namang maliligtas, hindi na kailangan ng laman at buto at dugo, kundi Hindi, kailangan kasi bawat isa sa atin mabubuhay na maguli tayo at ma-experience natin yung paghuhukom kahit masama ka man, kung ano yung ginawa mo dito sa mundo, lahat walang exemption. Lahat tayo ay ma-judge.